Kaya nga hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay sa espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulit sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na dapat tayo mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa ating karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos, kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Purihin ng Diyos. Amen. Medyo may pagbabago ngayon, ano? Napakaunti natin, pero sa tingin ng Diyos, sabi nga sa banal na kasulatan, saan man may 2 o 3 na nagkakatipon, sa kanyang pangalan, sa kapangalan ni Jesus, naroroon siya sa kanilang kalagitnaan. Palakpakan muli ang Diyos. Wala ito sa dami o konti ng mga umaattend. Ito ay nasa espiritu ng mga taong nakakarating dito. Siguraduhin ninyo na ang inyong sarili talagang narito, sapagkat sayang naman ang oras kung kayo narito nga pero wala naman kayo. Medyo malalim ang mga pananalita sapagkat ang Diyos ay may waga. Kung kaya nyo unawain ang Diyos, humingi na kayo ng anumang nais nyo. Purihin ang Diyos.
Sino sa inyo ang nag-alaala sa pagkamatay ni Jesus sa krus noong nakaraang Holy Week? Taas ang kamay. Nag-alaala, ibig sabihin, ay naalaala na si Yesu Kristo ay namatay sa krus para sa inyo, para sa ating lahat. Okay. Hindi naman nga kailangan pang malaman ng tao na inaalaala ninyo ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Ang mahalaga ay naipakita natin sa Diyos na inaalala natin siya. Hindi lamang sa Holy Week, hindi lamang sa mahal na araw, kundi sa bawat araw na kayo ay nabubuhay pa dito sa ibabaw ng mundo. Ayon sa nabasa, pamumuhay ayon sa Espiritu. Ito ang kailangan na malaman ng tao. Mukhang napakalaki yata ng boses ko. Ito ang kailangan ng malaman ng tao na tayo ay dapat mamuhay ayon sa Espiritu. Hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. At napakaraming tao ang gumagawa ng ayon sa laman. Ano-ano yon? At nakakalungkot isipin na napakaraming tao ngayon ang hindi alam paano ba mamuhay ayon sa Espiritu. Ang taong nakakapamuhay ayon sa Espiritu ay dala na si Jesucristo. Kung wala pa si Jesucristo sa buhay mo, ay mahihirapan ka ngang maunawaan paano ba mamuhay ayon sa Espiritu. Ito yung tatalikdan mo ang iyong sarili. Ito yung kakalimutan mo ang iyong sarili at ang iisipin mo at ang gagawin mo ay ayon sa kung ano ang nais ng Diyos na mangyari sa buhay mo. At kung papaano si Jesus ay napako sa krus sapagkat yun ang nais ng Diyos na makita ng bawat isa na nilikha niya na tao, na kung ang Diyos nga ay naisacrifice ang kaisa-isa niyang anak na si Jesucristo para sa kaligtasan ng maraming tao, bakit hindi kayang gawin niya ng tao sa kanyang kapwa-tao na makalimutan ang kanyang sarili para lamang sa kanyang minamahal? Kapag ang tao ay nagmahal, ang tao yan ay nag-expect ng something in return mula doon sa taong minamahal niya. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay hindi ka maghihintay ng kapalit. Kapag nagbigay ka, bigay na yon. Huwag mo nang hintayin, ibabalik pa ba yon sa'yo? O gagawa ba yung taong yon na binigyan mo ng something pabalik sa'yo? Kapag nagbigay ka, kalimutan mo na. Hayaan mong ang Diyos ang magbalik niya sa'yo. Praise the Lord! Amen! At makagagawa lamang ng bagay na yan ng isang tao na namumuhay na ayon sa Espiritu. Kaya matitest nyo ang inyong sarili. Test yourself. Subukan nyo ang inyong sarili kapag kayo ay nagmahal. Kapag kayo ay nagmahal, kayo ay magbibigay. Walang taong pwedeng magmahal na walang pagbibigay. Hindi pwedeng sabihin love yan kung wala kang ibibigay. At napakaraming dapat ibigay. Unang-una, time. Huwag mo lang isama ang material. Pero kailangan din yung material. Ano yun? Kung meron kang kinakain at nagmamahal ka, hindi pwedeng hindi ka magbibigay ng masarap na pagkain na natitikman mo, na yung iyong kapwa-tao na nasa paligid mo ay hindi man lamang makatikim ng pagkain na natitikman mo. Kung nagmamahal kay makikita mo ang maliliit na tao na nasa paligid mo. Yun yung mga wala ng inaasahan. Yun yung mga nawala na ng kaisipan. Yun yung mga nawala na ng pag-asa. Sapagkat hindi nila nasumpungan na nagbibigay ng pag-asa. Kaya kayong mga meron pang pag-asa, tingnan nyo ang paligid nyo. Yung mga tao na naglalakad, walang tsinelas, walang panyapak, walang damit. Test nyo yung sarili nyo. Ang kahulugan ng magmahal na araw ay pagbibigay ng tunay na pagmamahal. Bakit topic natin yung mahal na araw? Kung walang mahal na araw, hindi tayo makakapamahal
mamuhay ayon sa Espiritu. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Nang si Jesucristo ay muling nabuhay ng ikatlong araw, ano ang ipinangako niya na babalik? Yun yung banal na Espiritu na tatanggapin ng sino mang tao na nakipag-isa na kay Kristo.